Paano nga ba magtanim ng napakaswerteng halaman na itong Lucky Bamboo sa tubig? Kaya kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel, my Facebook page, and my TikTok. Kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, nagdi-discuss po tayo ng mga plants, indoor plants, and health about plants. Don't forget to subscribe kung bago ka lang po and follow. Sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo kung paano mag-propagate ng ating mga plants o magtanim ng mga plants sa tubig, especially dito sa ating mga Lucky Bamboo. Kasi itong mga Lucky Bamboo is perfect na perfect sa ating indoor o dito sa loob ng bahay. Dahil nga, they can thrive low light environment. Ibig sabihin, nabubuhay po sila kahit kaunti lang yung sunlight o araw. Kaya naman talagang napakaganda mag-alaga ng mga Lucky Bamboo. Paano nga ba magtanim ng ating mga Lucky Bamboo sa tubig? Unang-una, maghanda po kayo ng lalagyan. Kahit anong lalagyan o yung mas maganda, yung ganito pong lalagyan, yung merong butas sa gitna. Yan. So, ito po, mabibili po ito sa ating Yellow Basket sa TikTok. So, meron po, pwede nyo pong i-check. Yung mga ganitong lalagyan po ay maganda po na lagyan kapag tayo ay nagpro-propagate ng ating mga watering plants. Dahil nakikita natin yung mga transparent na mga lalagyan, nakikita natin kung mabubuhay ang ating mga tinanim na mga indoor plant, katulad ng mga Lucky Bamboo. Kung mapapansin nyo sa ating mga tinanim, meron na po siyang mga ugat. Ayan, o, tingnan nyo naman. Meron na siyang roots at healthy na po sila. Ang pag-prepare po ng pagtatanim is hugasan muna natin yung ating mga lalagyan. So kung wala po kayong mga ganito, pwede po yung mga garapon o yung baso. Pwede po yun. Hugasin po natin ng maigi. Ang sunod naman na ating paghahanda ng pagtatanim ng ating mga Lucky Bamboo, yung tubig. So yung tubig po na gagamitin natin dito ay hindi chlorinated o hindi galing sa nawasa. Dapat galing sa puso o galing sa balon. Pero kung wala kayong choice na tubig dito ng galing sa mga natural tubig o tap water, pwede kayong mag-stock muna ng ating mga chlorine. Tapos ipa-evaporate muna yung tubig para walang chlorine. So yan po. Lalo na yung mga taga Manila, sobrang malakas po ang chlorine po doon. Kaya naman, kailangan po natin i-stock muna sa container at bago natin gamitin sa ating mga plants, katulad ng pag-propagate ng mga halaman. Sunod naman, kukuha tayo ng cuttings ng halaman. Kung gusto niyo pong pothos, bamboo varieties, o philodendron, yan po yung mga plants na pwedeng i-propagate sa ating mga tubig o sa ating tubig. So, yung Lucky Bamboo, kumuha lamang po kayo ng cuttings. Dito po siya kukuha. Ayan. Siguraduhin nyo po yung mas maganda po ang stem natin na lalagyan. So, importante po na matibay po ang stem. At kung nakaredy na ang ating plants, tubig at lalagyan, ilagay na ang plants doon sa container at lagyan ng tubig. So, napakasimple lang magtanim ng ating mga indoor plants sa tubig o dito sa ating loob ng bahay gamit ang water propagation. And then mga ilang weeks, makikita nyo po yung resulta na mag-uugat po sila. Kaunting ugat ang tutubo sa kanila. Kung tatanungin nyo ako kung saan nga ba maganda ilagay itong ating mga Lucky Bamboo sa loob ng bahay, pwede po itong ilagay sa ating center table dito sa dining, sa center table po ng ating po sa sala at saka sa kitchen. Pwede po. Kahit saan po. Hindi naman po sila mapili sa lugar na paglalagyan. Pwede nga po sa CR kasi nga tutubo pa din po sila. Yung mga Lucky Bamboo kasi, they can thrive low light environment. Kahit kaunti lang na light, magsusurvive ang mga Lucky Bamboo. Alam niyo ba, kapag yung mga Lucky Bamboo natin ay nakatanim dito sa tubig, ay napakaswerte. Meron na kasi itong 5 elements: wood, fire, earth, water, air, at iba pa. So, itong ating mga Lucky Bamboo, kapag tinanim sa tubig, nako, napakaswerte yan. Lalo na kung nakaharap yan sa ating main door. So,
kapag yung lucky bamboo ay magbigay ng swerte, tayo po ay maging masaya kasi nga itong mga lucky bamboo natin ay napakaswerte. So according to Feng Shui, ang lucky bamboo ay isa sa pinakaswerte na halaman sa China. Kasi nga, ito po yung ginagamit na pang lucky charm doon sa mga business o negosyo nila. Katulad ng stores, mall, at iba pa. Kung mapapansin ninyo sa mga mall, may mga Chinese na naglalagay ng mga ganitong halaman sa loob ng kanilang negosyo o sa kanilang mga store. Kasi nga, napakaswerte po ng ating mga lucky bamboo. Sa pag-aalaga naman po ng ating mga lucky bamboo, napakasimple lamang po, lalo na kung nakatanim ito sa tubig. Kapag may alikabok po ang ating mga dahon ng ating mga lucky bamboo, kinakailangan po na papalitan o iwawash po natin yung mga dahon nito, pati po yung mga ugat nito para po mas matanggal po ang alikabok. So, next naman po, papalitan po natin yung tubig palagi, alternately, o twice a week para hindi po siya pamugaran ng mga kitikiti o mga lamok para po mas safe po tayo dito. And then, hugasin po natin yung ating mga lalagyan nito para mas safe po tayo dito. Yun po ang pag-aalaga, napakasimple lang. Hindi ito high maintenance na halaman dahil nga nakatanim po siya sa tubig kahit umalis po tayo. Pagbalik po natin, mabubuhay pa din po siya. Recommended ko din po ito sa mga o office dahil hindi po siya alagain. Kaya naman, pwede po tayo magtanim dito, lalo na yung ating mga lucky bamboo. Low maintenance po yun. Swerte pa, maganda pa siya sa loob ng bahay. So, ito po yung mga lucky bamboo ko na nandito sa bahay. 3 collections. Meron po akong collection din po sa garden ko. 'Di ba ang ganda? Pwede po itong ilagay sa inyong mga coffee shops kung meron po kayong mga business. Dahil hahatak po ito ng swerte. So, ayan mga ka-jungle, kung may natutunan kayo in today's video, i-comment mo naman. At kung meron kayong mga lucky bamboo na nakatanim sa tubig, i-comment mo naman na yes. 'Di ba ang ganda? So, i-comment nyo din yung mga experience nyo sa pagtatanim nito. Maraming salamat sa panonood. I hope you subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa ating video for today at sa ating mga upcoming videos. And don't forget to follow my Facebook and my TikTok. And I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress.